Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo. Kanina, nung natapos yung impeachment, alam natin, nagtatanong din yung ibang mga senador. Pagkatapos habang kinocross examine itong abogado ng depensa na si Attorney Vinluan, itong si Attorney Lotok ng NBI. At of course, nandyan pa rin yung prosecution lead patungkol dito sa grave threats na si Attorney Ligutan. Pansin natin may dalawang senador, itong magkapatid na senador, Senator Raffy Tulfo at Senator Erwin Tulfo, na tila kino-question nila itong credibility o itong si Attorney Lotok kung siya ba yung tamang witness na humarap dyan para magpaliwanag. Kasi may mga katanungan daw itong depensa na hindi raw masagot nitong si Attorney Lotok. At dahil dyan, mukhang kinu-question nila itong credibility at kung ito ba yung tamang witness. Yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Kung tama ba yung sinabi ng dalawang senador at totoo bang hindi dapat ito si Attorney Lotok ang magsalita. But before that mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. I-tick nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami po salamat. So, discuss natin mga ka-Wonder. Kung tama ba, kasi may mga nakita tayong reaction dito. Kung ano nung mga reaction na hindi maganda. So anyway, hindi natin babanggitin. Kasi mga ka-Wonder, bakit maaari, hindi ko sinasabing tahasang mali na of course, giving them, of course, the benefit ng kanila pong opinion, ang sinabi lang natin, bakit maaaring mali ang pananaw ni na Senators Raffy Tulfo at Erwin Tulfo, yung magkapatid, na hindi raw, base ron sa sinasabi nila, na kumbaga hindi tamang witness itong si Attorney Jeremy Lotok. At ano kaya yun ang kanilang basihan? Simply mga ka-Wonder, dahil nga hindi raw masagot nitong si Lotok, siguro na-obserbahan nila na parang sinasabi, nakakaalam lang ito si ganito. Hindi niya raw alam, hindi niya matandaan, mga ganun. Una mga ka-Wonder, unang-una sa lahat, ang pagiging mahusay magsalita. Kasi hindi niya masabi ng diretso. Hindi naman sinasabi na hindi siya articulate, eloquent, Hindi naman ganun ang sinasabi rito. Kumbaga may mga bagay siyang hindi masagot. So hindi porke hindi siya magaling magsalita, yun na ba yung sukatan? Hindi yun ang sukatan mga ka-Wonder ng pagiging qualified na testigo. Hindi yun mga ka-Wonder. Sa isang witness nga mga ka-Wonder ay sinusukat o hindi sinusukat, Hindi sinusukat dyan kung gaano siya kagaling magsalita, At yung mahalaga dyan mga ka-Wonder, ito, may personal siyang kaalaman sa mga pangyayari. Kumbaga yung info niya, first hand. First hand, siya mismo, alam niya. Bilang nag-imbestiga. Siya kasi isa sa miyembro, isa siya sa head. Diyan sa NBI, para sa akin mga ka-Wonder. At dun din sa iba na nakikitaan ko ng comment, na walang iba. Talagang itong si Attorney Lotok, ang isa sa may tuturing mong mahalagang witness at qualified. Dahil bakit? Siya ang Regional Director ng National Bureau of Investigation para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At siya yung nangunguna mga ka-Wonder sa investigasyon kaugnay sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, at humarap bilang ikalawang testigo ng prosecution yan sa paglilitis sa impeachment nitong si Sara Duterte. Kaya yung sinasabing hindi siya yung tamang tao, doon pa lang makikita na natin na medyo duda tayo doon. Hindi tayo sang-ayon. Dahil nga sa kanyang posisyon at nag-imbestiga, nangunguna sa kaso ni Sara dito sa grave threat. Kaya mahalaga mga ka-Wonder yung kanyang personal na kaalaman sa mga pangyayari, na may kinalaman dito sa pag-iimbestiga sa sinabi ni Sara. At maraming lehitimong testigo mga ka-Wonder, na hindi mahusay, legitimate din, pero hindi mahusay magsalita. Ngunit ang mahalaga mga ka-Wonder dito ay yung kanilang testimony, yung laman, yung sinasabing tugma, ito ba'y tunay, consistent ba to?
Pangalawa, mga ka-wonder, ang witness ay hindi kailangang memorisado yung bawat detalye. Yung iba nga nagre-refer sa kanilang mga copy, sa mga records. Ano? Let me look and let me check again the records, no? Yung kanilang record, yung kanyang sinulat, yung kanyang basihan. No? Sa paglilitis, mga ka-wonder, normal yan na sumasangguni yung witness sa official records o report, no? Dito sa kanilang investigasyon. Ang mas mahalaga, mga ka-wonder, yung katumpakan, yung tama kaysa pagsagot ng padalos-dalos para lang sabihin na alam na alam. Eh kung magkamali ka, para patunayan lang na masatisfy mo lang yung tinitignan ng pamantayan ng iba na kailangan mabilis. Kailangan alam na alam. Eh hindi naman yun ang basihan, mga ka-wonder. No, ang pagtingin ng dokumento ay hindi automatic, mga ka-wonder. Kagaya niyan, tine-check yung document. Nakita natin, binabasa, minsan natatagalan na sila. Naiinip na, tine-check niya yung document, no? Hindi automatic itong mga ka-wonder na nagpapahina ng credibility ng witness. Abogado nga, hindi nagreklamo eh. I think you're not the right person or the right witness to stand here in the witness stand. Wala kang narinig ng ganun sa mga abogado. No? Kasi naiintindihan nila yung mga ganyan at alam nila. No? Itong dalawang magkapatid lang ang nagsabi nun. I'm not sure kung meron pang iba. Pero based dun sa panood ko, parang silang dalawa lang yung napanood ko na nagsasabing hindi siya yung tamang tao dyan. No? At pangatlo, mga ka-wonder, itong NBI investigator na to ay isa sa pinakaangkop, gaya nga ng sinabi ko, na testigo, no? Para ipaliwanag yung resulta ng kanilang investigasyon. Take note, siya ay nangunguna yung kanilang investigasyon. Dahil kung itong si Attorney Lotok, mga ka-wonder, na namumuno, no, ay may mahalagang papel nga sa investigasyon. Siya ay may kakayahang ipaliwanag, no, yung proseso ng investigasyon. Di ba, hinayaan nga siya ni Cheese na isalaysay niya yan. Hindi siya pinigilan. From start to finish ng kanilang proseso. No? Yung mga ebidensyang sinuri. No? At bibigay nila yan kung yung sinuri at sinasabi nila ay tumpak. No? Congruent. O nakikita na tugma doon sa copy ng may mga hawak na depensa at ibang mga senador. At yung official na findings ng NBI. Yan po yung mga sinasabi dyan na mahalagang papel sa investigasyon, mga ka-wonder. Hindi kinakailangan dito na siya ang mismong biktima upang maging mahalagang witness. No, hindi. Hindi naman ganun ang tinitignan dito sa korte. No, pang-apat, mga ka-wonder, ang impeachment court ang magpapasya kung gaano kabigat ang testimony. No, hindi yung isang senador o dalawa lang. No? Kasi ang tinutukoy rito na impeachment court ay yung buong Senado. Kasi sila yung magdidesisyon, collective noun, as senator judges, kasama yung presiding officer, no? Na habang tumatakbo itong presentasyon ng ebidensya, tumatakbo pa lang yan dumadaan pa sa trial. Tapos, magbibigay na kagad ng desisyon. No? Ang trabaho ng witness ay magbigay ng testimony niya. At sinumpaan niya yan, mga ka-wonder. Itong kanyang testimonya. Trabaho naman dyan, mga ka-wonder, ng prosecution, no, at depensa ay magtanong at sumubok, no, ng kredibilidad ng witness. Kaya nga i-cross-examine kung ito bang witness ay credible, no? Totoo ba yung sinasabi niya? Tugma ba dun sa kanyang sinampaang salaysay? No, sa mga doon sa pre-trial na sinubmit, yan ba'y nagtutugma at doon sa hawak ng mga abogado na binigyan ng kopya o ng mga senador? 'Di ba? At ang trabaho ng impeachment court, mga ka-wonder, itong Senado, ay timbangin. No? They have to weigh things out na all evidences, no, bago sila magpasya. Titimbangin nila yan, no, ng mabuti. Hindi yung padalos-dalos sa pagbibigay ng kanilang sariling opinion. Dahil base lang doon sa chine-check muna yung records. Hindi nga dapat ganun baka magkamali. Kaya hindi perfecto naman din kabisado lahat. No? At saka yung sinasabing pagiging kinakabahan, may nga nakikita akong binabasa dyan. Mga comment, kinakabahan o maingat sa pagsagot. Hindi yan katumbas, mga ka-wonder, ng pagsisinungaling. No, iba nga dyan, minemorize Kaka-memorize nung ninervyos, hindi na nagkatugma-tugma. Pansin nyo ba itong mga 18 Marines? Hindi na maiingay ngayon? Simula nang nakulong si Marcoleta at si Defensor? Wala nang maingay. Oh, so doon makikita mo lang sino nagpapaingay sa kanila. 'Di ba?
So yung sinasabing pagiging kinakabahan, maingat sa pagsagot, hindi yan katumbas ng pagsisinungaling. Maraming witness mga ka-wonder ang nag-iingat sa bawat sagot nila. No? Kasi baka may magkamali sila. Diba? O sila rin, mga ka-wonder, ay sumailalim sa panunumpa, gaya nga na sinabi natin, under oath. And it could be used against them. Pwede silang ma-cite in contempt, pwede silang kasuhan kapag sila ay nagsisinungaling. Kaya nag-iingat sila sa sinasabi nila, dapat tugma yung kanila pong sinasabi. No? At yung pag-iingat mga ka-wonder ng sagot ay maaring tanda ito ng pagsisikap. No? Sinisikap nila na as much as possible tumpak yung kanilang sinasabi. Kaya nga sila ini-screen eh. Kaya nag-iingat din, may mga tanong dyan na tuso, subtle. Gaya ng tanong nga, no? Ano pa, bakit po kayo nagsampa ng kaso? Well, hindi naman nagsampa yung Pangulo. Motu proprio nga. Alam mo po ba yung motu proprio? Sinabi niya sa isang senador, sa isang abogado, hindi nakakatawa, di ba? Tatanungin mo yung isang kapwa mo abogado kung ano yung motu proprio. Di ba parang insulting? Ang sabi niya, hindi ba? Siya rin na nagsabi, yung nagtanong. Kumbaga, parang he is putting words into the mouth of Attorney Lotok. Na hindi ba voluntaryo yan, yung depende pa. Not necessarily, sabi ni Lotok. Ito'y ginawa namin under dun sa sinasabi ng batas. So alam ni Lotok yung sasagutin niya, bawat tanong nitong si Binluan. What do you mean? May mga ganun siya. So sanay siya. Ito yung mga questions na pangtatrap. Sinasalungat nga ni Attorney Ligutan. No, natanong na, tatanong ulit. No, yung mga ganun. Mga bagay na hindi naman kailangan. So yun yung role ni Cheese na para i-weather, i-moderate yung mga ganun, mga bagay na magpapagulo, magpapatagal lang. No? At ang pag-iingat mga ka-wonder sa pagsagot. No? Kaya nga mga ka-wonder, isa pa, yung pang-anim na nakita natin, yung kredibilidad ng witness ay sinusukat, no, ng kabuuang testimonya. Yung kanyang buong testimony, yun yung credibility ng witness. Hindi sapat yung batayan mga ka-wonder na ilang sandali lang ng pag-aalinlangan, pag-delay lang, kumbaga nagbabuffer, nag-check muna sa kanyang records, no? At paghinto sa pagsasagot, hindi ibig sabihin mga ka-wonder na hindi na credible ito. At hindi ito yung dapat sumalang dyan. Kaya nga nung sinabi ng dalawang magkapatid na Tulfo na to, hindi natin alam kung hindi naman kasi sila abogado. Based yun sa kanilang assessment. No? Kasi maraming nagagalit, naiinis. Itong dalawang to, makamema lang. Mema, ibig sabihin, mema sabi. Hindi ko naman siguro sinasabing porque may masabi lang. Siguro yun ang kanilang pananaw. At nakikita dahil nga sa sinasagot ni Lotok. But then again, yung credibility ng witness dito ang sinusukat. Yung kanyang buong testimonya. Hindi yung sandali lang pag-aalinlangan, yung paghinto sa pagsagot, mga ka-wonder. Tinitignan dito, mga ka-wonder, kung tugma ang kanyang testimony sa mga documents. Tinitignan yan. Sumpa ba? Tugma ba? Consistent ba? At naaayon ba ito dun sa iba pang ebidensya? Yun din. Kaya malalaman mo kung talagang credible. Wala namang nakikita, hindi yan ang sinabi mo. Walang mga ganun eh. Dahil nga nag-iingat ng gusto. At nananatiling consistent mga ka-wonder sa mga mahalagang punto. Talagang consistent, yun din tinitingnan nila sa mga bihasa dyan na litigation lawyer. Nasanay na. Alam na nila kung ano yung tatanong nila at uulitin nila. Dahil yun yung mga punto mismo na kumbaga yun yung highlight at magbibigay ng malakas na impact. Pang-pitong mga ka-wonder, hindi rin nangangahulugan mga ka-wonder na hindi tamang witness itong si Attorney Lotok. Dahil ang isang testigo mga ka-wonder na hindi kayang sagutin ang lahat ng tanong. Hindi porke testigo ka lahat kaya mong sagutin. Hindi naman ganun. Kaya nga may mga sinasabi rito na alam ito ni Kalilong, no? Na bakit siguro yun din na tinitignan nila. Si Kalilong pala, natapos na si Kalilong. Nasalang na. Dapat na itanong na doon. No? Hindi nga siya. Siguro isa lang itong tactic na dahil nga hindi sakop na nitong hindi alam nitong si Lotok, gagamitin na nila ito na, kahinaan to, hindi ito credible. Hindi pa rin yan sapat mga ka-wonder na sagot. Kasi mga ka-wonder, may mga tanong na maaring lagpas o hindi na nila alam yung mga personal na kaalaman ng witness. Maaring personal nung isa yun na kaalaman niya at hindi siya. No? So, lagpas na yun sa kanya pong kaalaman. No? Ang tamang witness mga ka-wonder ay inaasahang sasagot lamang. No? Sa mga bagay
na alam niya at hindi hinuhulaan. O dahil sinagot lang nito sasagot siya dahil yun ang sagot ng isa. Kung may follow-up question yun dun sa tanong na yun, na hindi niya naman alam, di pinahamak niya lang. Kaya nag-iingat at sasagot lang siya dun sa alam niya. No? At yung pangalawa, itong prosecution ay may karapatang pumili ng kanilang witness. May karapatan silang pumili nitong witness nila. At of course, alam nila kung ito po'y qualified o credible. Kasi bahagi ng kanilang trial yan, mga ka-wonder, yung trial strategy na tinasabi. Yung pagpili kung sino yung unang hiharap. At yung itong unang hiharap, ito yung dapat una. Dahil itong pangalawa ay dudugtong dun sa sinabi ng una. It doesn't mean na yung unang testimony nung isang unang humarap, yun din ang testimony niya. Yun nga ay base sa kanyang alam, no, sa kanyang inimbestigahan. At kung naniniwala ang depensa, mga ka-wonder, itong depensa, itong panig ni Sarah, na mahina itong witness, maaari niyang ilantad, no? I-expose niya ito. Okay, mahina ka, hindi ka pala nagsasabi ng totoo, ha? Paano? I-cross-examine niya ito. No? Dadaan niya ito sa mga salimuot na tanong, pero nagbabantay si ligutan, no? Kung ito po inaayon dun sa tamang proseso. Kaya nasabi niya nga, sinisermonan niya nga, hindi ganyan. Kumbaga, parang sinisermonan niya ito bilang batikan na abogado ito si ligutan. Hindi ganyan ang tamang proseso. Parang sinisermonan niya at ini-educate niya itong si Villuan. No? At hindi automatic, mga ka-wonder, na nangangahulugan na mali ang pagpili ng prosecution dito kay Atty. Lutok. Lalo na siya yung nangunguna sa investigasyon. But it doesn't mean na alam niya lahat. No? Pang-siyam, mga ka-wonder, yung mga senador ay dapat din mag-ingat sa mga pahayag nila. Kaya nga yung mga pa-comment sa labas, alam ko, pinag-iingat din sila niyan. No? Habang nagpapatuloy itong paglilitis. Tanong yung mga abogado, pag tinatanong sila ng mga media na nag-guesting sila, di ba hindi sila agad nagsasabi? Kaya dapat maingat. No, yung mga senador, itong mga senator na humaharap sa impeachment, ibig sabihin magja-judge, ay inaasahan sila nakikilos bilang mga hukom. No? At wala ka dapat kinikilingan at pinapanigan dyan, pero very obvious naman. Natatawa nga . No, itong si Luke Espiritu, binanatan itong si Cayetano. No, na halatang halata mo na sinasabi ni Luke Espiritu na bata ba yun o aso raw ng mga Duterte. Kung yan lalagay mo judge, alam mo na. Meron na agad prejudgment. Diba? Si Robin sabi kahit sunugin siya, nangangamoy Duterte. So doon pa lang alam mo na kung sino-sino itong mga to. Ito ba yung mga sinasabi ni Trillanes na 4 o 5 na despite of the strength of the evidence or evidences, they will still acquit Sarah. Ito sila ba yung tinutukoy ni Trillanes? No? Yan yung sinasabi dyan. Mag-iingat sila. No? Dito kasi, mga ka-wonder, yung kilos nila bilang hukom ay dapat makita ng taong bayan. Doon pala nakikita ng taong bayan, nagtatawanan na. Wala na agad sinasabing credibility itong mga to bilang mag-judge. Dapat mag-abstain nga rin mga yan. Dahil nakikita ng tao. Ang tingin ba nila sa tao? Bulag, tanga, bingi? Na kinakita yung mga sinasabi nila. Tapos sa oras ng botohan ng eleksyon, dito pa lang, inaasahan ka bilang judge na dapat patas ka. Hindi nagbibigay ka na ng conclusion mo. Na nagbigay ka agad ng judgment mo. Yun ay opinion lang natin . Kasi dapat hindi ganun . Na, kumaga, may pasaring ka na, may naririnig na sa'yo. Base pa dyan yung mga testimony mong nailahad mo na dati na hindi pa nangyari impeachment. No? Yun yung sinasabi ron na iiwasan. At yung maagang paghusga nitong dalawa nga na magkapatid, hinusgahan na nila na itong witness no, bago pa matapos yung presentasyon ng ebidensya. No, maaring magbigay ito ng impresyon na sinasabing prejudgment. May prejudgment ka na. No? Hindi pa naman tapos. Sa Tuesday nga, bukas nga, isasalang ito ulit . Ngayon, kung hindi yan tama, dapat hindi na yan paupuin dyan. Diba? At yung sinasabing mas naaayon sa due process na hintayin, mga ka-wonder, nitong mga senator judges na to, yung kabuuan ng testimony ng lahat ng testigo bago bumuo o mag-dwell dun sa conclusion. Hindi yung may conclusion ka agad. Antayin mo muna. Pang-10, mga ka-wonder, kasi ang tunay na sukatan, no, ay kung may naidagdag, no, may naidagdag bang mahalagang
ebidensya itong si Attorney Lotok sa pagkaka-cross-examine sa paglalahad niya? Kasi ang mahalagang tanong, mga ka-wonder, ay hindi ko naging perpekto ang kanyang pagsagot. Kaya nga sinasabi natin, walang perpektong witness na alam lahat ng isasagot. Di ba may mga iba nga kayo dyan nakikita eh. I have the right to remain silent. Parang ayaw niya to avoid self-incrimination kahit na hindi naman talaga dapat yun ang sabihin. Sobrang ingat na wala sa lugar naman yun. Di ba? Na simpleng-simpleng bagay lang. Yung mga naabutan natin, sasabihin agad yan na para hindi raw siya ma-incriminate. Di ba? Ang dapat suriin dyan, mga ka-wonder, kung naglalahad ba siya ng mga impormasyon, no? At dokumento, no, na may kaugnayan dun sa isyong dinidinig sa impeachment court. Meron eh. Nakita nila, kaya nga uulit siya. Next Tuesday, sa Tuesday, bukas siya ulit. Di ba? Kaya mali yung magbibigay agad ng conclusion at magsasalita bilang mga senator judges ng ganon. So bilang conclusion, mga ka-wonder, yung pagiging epektibo, mga ka-wonder, ng isang witness ay hindi lamang nakabatay o nasusukat sa kanyang estilo ng pagsagot, no? Kung sa relevance, personal knowledge at consistency ng kanyang testimonya. No? Ang huling pagpapasya, mga ka-wonder, kung kapanipaniwala at sapat yung testimony nitong si Attorney Lotok, no? Na nasa impeachment court matapos marinig ang lahat ng ebidensya mula sa magkabilang panig. Kaya tatandaan, wala munang prejudgment sana. At tandaan natin, na hindi lang kayo yung nandoon sa loob ng court. Feeling kasi natin, pag nandun tayo, akala natin tayo lang yung tao sa mundo. May mga nanonood at nagbabantay. At may mga judgment din ng taong bayan. The way you behave, yung demeanor, o how you acted, paano ka nag-react, paano ka nagsalita, binabantayan ka rin ng tao. Of course, from there, magbibigay din ng komento sa iyong tao. Kung pangit, kung mali yung sinabi mo, magtiis ka, pangit sasabihin. Kung maganda, papalakpakan ka. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na kung tama ba o mali itong sinabi ni Senator Erwin at Raffy Tulfo na mukhang hindi raw ito ang tamang witness, itong si Attorney Lotok. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder, God bless.